ng aspeto, praise God. Sa lahat po yan, hindi lang kunwari, madali ka lang sumunod dito, kaya dito ka lang susunod sa aspetong to. Pero yung the rest na aspeto ng buhay mo, ayaw mong ipahawak sa Diyos. Lahat yan. Tatanggihan mo yung sarili mo, ibibigay mo ang lahat-lahat sa Diyos. A death to self. Kasama nga po tayo, dinago niya tayo sa kanyang sarili. Nandito po yan sa Colossians. Sabi dito, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kasi nanggaling nga po tayo dun, no? Yung umusbong. 'Di ba? Yung umusbong po na puno, 'di ba? Ang Panginoong Hesus 'yun, tapos tayo po yung mga sanga. Nanggaling po tayo sa kanya ngayon. So, kung sino mang nanggaling sa kanya, hindi po pwedeng humiwalay sa kanya. Kasi nga po, hindi po mabubuhay. Ang mangyayari po niyan, mamamatay lang, 'di ba? Matatapon pa sa apoy. Hindi nagbunga, tapon sa apoy. So, ayan po yan mga kapatid, no? Natatagong kasama ni Kristo, itinago tayo sa kanyang proteksyon, sa kanyang otoridad. Dito tayo sa kanyang kaharian. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mamamahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kung nasa ng Panginoon, isasama niya din po tayo. Yan nga po yung mangyayari sa second coming na ating talagang pinananabikan, mga kapatid. So, sabi po dito, no? May ibahagi lang din ako sa inyo mga kapatid regarding death. Kasi po, no, yun nga po, death produces glory mga kapatid. Na-reveal din po, nagbabasa nga po ako nito nung dinedevotion ko po itong topic. Ang binigay po ng Panginoon, yung Genesis. Binigay niya po yung Genesis mga kapatid. Wait lang. Hanapin ko lang. Ayan. Genesis 1. Lagi tayong pinapabalik ni Lord dito sa Genesis 1. Kasi mga kapatid, tingnan nyo. Sabi dito, 'di ba nanggaling nga po sa dilim. Ang madilim pa po ang lahat, 'di ba? Tapos let there be light. Sa pamamagitan ng word, nagkaroon ng ilaw, ng liwanag. At sineperate niya po yung liwanag at dilim. At tinawag nga po, no? Ayan, tinawag po siya na umaga. Ayan, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Take note po ha, yung verse 5 mga kapatid. Nagkaroon ng gabi. Una pong sinabi yung gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Dito po natin mapapatunayan na mag-uumpisa po talaga sa gabi or sa dilim. Diba mga kapatid, mag-uumpisa po muna. Kasi akala natin, lagi diba, tinanim sa atin ng mundong to, una araw, bago gabi. Yung counting ng day, yan nga din po sa Leviticus no mga kapatid. Sabi dito no, ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa ikasyam na araw ng buwan ng hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yun yung counting dapat ng araw, hindi yung mula sa umaga hanggang sa gabi, hindi. Una yung gabi Yun yung sabi sa Genesis na una yung gabi. Pagka binasa nyo po yung binasa sa lahat po ng araw, 1 to 6, lahat sinasabi doon una gabi, papunta sa araw. So, nagsisimbolize po yun, di ba, yung gabi o yung dilim, nagsisimbolize sa death. Nauuna po palagi sa death. Nagigets nyo mga kapatid? Ang galing no? Nauuna po doon ang gagaling ang lahat. Kailangan po muna nating mamatay kasama ng Panginoong Hesus para tayo mabuhay kasama niya. Yun po yun. Death, kaya nga po yung death, katulad po natin, di po ba tayo'y nasa kadiliman nung tayo'y spiritual death? Diba spiritual death tayo, nandito tayo sa pamumuhay sa kasalanan, nandito tayo sa kadiliman ng kingdom of darkness ni Satan. So from death, tayo'y nabuhay sa ating Panginoong Hesukristo. So una-una na tayo'y namatay, tapos nabuhay. Una sa kadiliman, papunta sa liwanag. So una po palagi yun. Sabi nga din po yan, no? Shadowing, Sister Lynn. Praise God. Shadowing no, nanay. Praise God. Parang yung sister, yung Sunday, yun yung first day ng week, di ba? Yes! Ito nga yun mga kapatid. Yun yung first day, yung Sunday. Akala natin Monday. Talagang binaliktad ng mundong ito ang lahat. Naano ko din yan, no? Napanood ko din yan na binanggit ni Bishop Mari Manuel, mga kapatid, na nagsisimula po palagi sa dilim. Kasi ganyan tayo dati. Hindi naman tayo nag-umpisa muna sa liwanag, tas dilim, di ba? Binaliktad nga po. Nang kaaway ito ni Satan talaga, no? Yun na yun yung sister. Nanay? Yun na yun yung kingdom darkness and kingdom of God. Yun na yun.
About the darkness and light. Praise God, nanay. Yan nga po yun, no? Oh. Na dito din nalaman natin yung sa Leviticus, no? Magmula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ulit ng araw sa sa next day. Yun daw yung counting. Kaya yun po yung symbolism na nanggaling nga po tayo sa dilim dito sa kingdom of darkness, spiritual death, to na-revive tayo, nabuhay tayo sa Panginoong Hesus from darkness to light. So yan po yung nag-show na dito na reveal po dito sa illustration po dito no regarding sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Thank you, Lord. So sabi po dito no, basahin naman din po natin sa Romans bago tayo dumako sa verse 10. Na nagkatawang tao nga pong Panginoong Jesucristo para nga po sa atin. Yan ang sabi para maranasan niya ang lahat. Diba siya nga po ay nakaranas ng hirap, namatay para sa atin, para nga po i-demonstrate sa atin na hindi dito natatapos yung buhay. Hindi po natatapos dito sa physical na buhay. Yan po ang totoong buhay ay nasa eternal life with Him na kanyang ino-offer nga po sa atin free. Pero tayo no, yung mga tao matigas pa din. Binibigyan na nga ng libre ng Panginoon pero ayaw pa rin nila. Yun nga po yung binubulag na patuloy ni Satan sa kanyang mga kasinungalingan. Kaya tumitigas po yung mga puso nila. Sabi po dito sa Romans 11:22, sabi po dyan, tignan mo ang kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabagsikan, ngunit sa iyo ay ang kabaitan ng Diyos kung mananatili ka sa kanyang kabaitan. Take note mga kapatid, kung mananatili daw tayo, magkukontinue tayo naka-abide at nakapaloob, mag-remain tayo sa kanyang kindness. Kung hindi, ikaw man ay puputulin. So, ibig sabihin po, kailangan lagi tayo naka-abide sa Kanya. Ayan nung sabi dyan, pag hindi tayo nagpatuloy sa kindness at o sa Tagalog, kabaitan ng Diyos, itong binibigay niya ng grace sa atin, awa, pagmamahal, ay puputulin din po tayo kung hindi tayo manatili. Yan nga po yung mga nag-apostasy, mga kapatid. So, dito din po, lastly, para sa verse 9, mga kapatid, itong 1 Corinthians. Ito, lagi din natin nababahagi ito, no? Yung 1 Corinthians, mga kapatid. Verse 42 to 40. 1 Corinthians 15, 42, 49. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. So, magmula daw po sa ating, dito, sa natural nating mga katawan na nasisira, tayo yung bubuhaying muli na hindi na po nasisira. Yun na po yung glorified body. No? Ito ay tinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ang itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang spiritual. So yun po yung symbolism kanina, no? From darkness to light. Ibig sabihin, from your natural body, itong katawan na to na nasisira, to spiritual. Diba, yan yung transition, diba? From old law na physical to new law na spiritual. Lagi pong talagang foreshadowing siya from one stage to another. Kailangan mo ng pagdaanan yon para mapunta ka nga po dito. Yan po yan, no? Sabi doon, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Yung unang Adan, earthly, yung huling Adan ay heavenly. Na talagang magbibigay nga po sa atin ng walang hanggang buhay. Kasama po niya. Kasi sabi niya, no, tayo itinago kasama niya para hanggang sa kanyang pagbabalik, sasama niya tayo. Yan po yun, kailangan nakakubli ka, lagi kang naka-abide sa kanya. Diba, parang magulang, dyan ka sa magulang mo. Huwag kang hihiwalay. Kasi mapapahamak ka. Tayo yung mga bata, tayo yung mga musmo sa mata ng Diyos. Ito nga din po yung na-reveal ng mga kapatid. Naalala niyo ang tawag sa Panginoong Jesus ay Lamb of God. Siya po ay Lamb of God, no? Na ang ibig sabihin po na siya ay holy, blameless, and righteous kasi di ba bagong panganak, pure, innocent, blameless, na sinasakripisyo po, no? Kanyang banal na dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan, nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang na-reveal po sa akin, mga kapatid, Lamb po, batang sheep, batang tupa. So, yung batang tupa, ang ating Panginoong Hesus, siya nga po, no, Lamb of God, ay dinemonstrate ang lahat sa atin. Kasi tayo ngayon, sheep. Di ba sheep na tayo? Grown na tayo, sheep na tayo.
Pero tinuro, siya nga po yung firstborn, di ba? Firstborn of all creation and firstborn of the dead. Lagi siya yung una. Siya yung gumawa ng lahat para sa atin. Para tayo, garantisado na victory na. Kasi pinagtagumpayan niya na lahat ng panganay. Siya yung panganay, di ba? Siya yung lamb, siya yung young sheep. Pinakita niya ang lahat ng kailangan gawin ng sheep natin, ng mga tupa. Kung paano maging anak ng Diyos, kung paano maging tupa ng Diyos. Yung lamb, yung young. Pagka pinanganak ang sheep, di ba, lamb muna. Yan, bagamat naman, lagi naman may mga instance din dito sa Bible, tinatawag din po tayong mga lamb. So, ibig sabihin, turing po talaga sa atin ay mga musmus, di ba, ng Panginoon na hindi pa po talaga alam ang gagawin, no? Kaya kailangan, lagi po tayong naka-abide, naka-obey. Sabi nga po ng Panginoon, no, childlike faith. Hindi po yan ibig sabihin na literal na bata, kundi tayo ay laging nakadepende, 'di ba? Dependent, hindi tayo dapat independent kasi ang resulta po ng independency natin sa Panginoon ay rebellion. Yan po ay pagkakasala. 'Di ba? Yan yung nagiging fruit niya, pagkakasala. Pero nung naging dependent na po tayo sa ating Panginoong Hesus, yan po yan. Nagbubunga po talaga yan, obedience. 'Di ba ganyan ng childlike faith, obedience, humility, and dependency sa magulang, which is ang ating Panginoong Diyos. Yan po yan mga kapatid, no? So sabi nga dito lang sa huli, kung ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok, tayo po yun, galing sa alabok, at kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. So tayo ngayon, ay hindi na nga po dyan sa unang Adam, dito na po tayo sa huling Adam, which is ang ating Panginoong Hesukristo na makalangit, na magdadala po sa atin sa glory. Yan po yan, He is bringing sons and daughters to glory. Diba? Siya nga po ang tanging daan patungo sa Ama. Yan nga po yan, nabanggit nga po natin yan. Pag dumating na po ang lahat, na-judge na ang lahat, nandun na po tayo, kasama niya, diba? Ibabalik niya na po sa Ama. Diba? Nang anak, ibabalik na po sa Ama ang lahat, ang kingdom, lahat-lahat ibabalik niya na. Papakilala niya na po ang kanyang sarili bilang sila'y isa. Yan po yan, nandyan po yan. Lagi po nating binabanggit yan dito. Nasa 1 Corinthians po yan mga kapatid. At tayo po ay dumako na sa verse 10, sabi po dito, no, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. So, dito po sa verse 10 mga kapatid, no, ang may likha po ng lahat, ang ating Diyos na po mismo ang bumaba, no, nagkatawang tao, the Son of God, Lord Jesus Christ, siya po yan, yung nag-brought sa atin into glory of God. He is the firstborn, nabanggit na rin natin kanina pala yung explanation po dito. Siya po yung tagapagtatag ng ating kaligtasan. He is the founder ng kaligtasan. He is also the founder and perfecter and finisher of our faith. Yan po yan mga kapatid. Siya po ang lahat Nasa Kanya na po ang lahat ng kailangan mo kapatid. Wala ka nang hihilingin. Kailangan mo na lang talaga mag-surrender, mag-abide. Diba? Lahat may portion dito sa kaharian niya. Hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang pananampalataya. Kasi yun yung converter. Para nga po, kung ano po yung according sa faith mo, be it done to you. Para ma-convert mo yung unseen to seen dito sa Kanyang kaharian. Diba? Saka yung lahat ng otoridad na binigay niya po sa Kanyang pangalan, exercise lang po natin. Yes, our foundation. He is the, yung bato, naging cornerstone, naging matibay na pundasyon sa mga nangaliligtas at dun naman sa mga nangapapahamak ay batong katitisuran. Nasa 1 Peter yan mga kapatid. So, sa pamamagitan po ng kanyang pagdurusa, yung cup of suffering na sinasabi niya nga po sa topic ni Mrs. Angel, no? Na sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagkamatay, marami ang mabubuhay. Ang galing, di ba? Sa kanyang pagkamatay tayo lahat ay mabubuhay kasama niya. Eternal life with Him. Kailangan niya lang pong pagdaanan iyon, pansamantala, para po sa atin. Ganon din po sa atin. Kailangan lang natin pagdaanan na ito pansamantala. Temporary lang tong buhay na to, physical na buhay natin mga kapatid. Huwag po nating isipin na ito po ay pang matagalan. Hindi, saglit lang yung buhay na to. Kaya nga dito pa lamang po, nagsasuffer na tayo. Dito pa lang po, nandito na po yung hirap. Nandito na po yung mga pagdadaanan natin ng mga trials, tribulations, persecutions. Para po pag doon, pahinga na lang tayo. Di ba mga kapatid? Ayaw niyo po ba yun?
Na dito, pansamantala, temporary lang yung suffering natin. Pero dun, eternal. Kapahingahan. Convenience na. Yan na nga po yan, ititiisin na lang po natin just as the Lord Jesus Christ did sa kanyang pamumuhay dito sa lupa. Lahat po, i-share na lang po natin yung sufferings niya. I-share din, hindi naman po matatapos sa suffering, di ba? Meron din pong comfort, meron din pong glory, may blessing. Hindi po natatapos. Doon tayo mag-focus sa pangako niya, hindi doon sa negative. Para nga po tayo ay malagwa sa ating pananampalataya. Kasi pag dyan ka nakapokus lagi sa hirap mo, at hindi doon sa pangako niya na makakamtan mo, hindi ka makakausad, mga kapatid. Ikaw ay tatalikod lamang, kayo mag-aapostasy lamang. Kasi talagang ibababa ka ng ibababa lang kaaway. Kasi the more na nakikita niya na naaapektuhan ka sa lahat ng hirap mo, the more na idadapa ka niya ng kaaway. Pero the more na pinapakita mo sa sarili mo na kahit ako'y nahihirapan, nandito ang Diyos, ako'y iaahon, siya ang aking provider, siya ang aking source. Hindi niya ako pagkukulangin. I-declare mo yun sa buhay mo. Makikita mo. Talagang wala yung mga kaaway na yan. Wala siyang magagawa sa'yo kasi kahit anong hirap mo, katulad nga po ni Job. Kahit anong hirap ni Job, nanatili yung pananampalataya. Diba? At ginawa ng Panginoon sa hulit-huli, talagang dinoble or higit-higit pa nung anong meron siyang nawala, ang binalik ng Panginoon. Ganyan po sa atin, mga kapatid. Sobrang higit-higit, infinite ang ating matatanggap versus sa dito, wala, tuldok lang, mga kapatid. Walang-wala. This life here on earth is not worthy. Diba? Ang worthy na buhay ay dun. Kaya dun ka na dapat nagtatanim, kapatid, sa makalangit. Hindi po dito sa makalupa na magdadala lamang sa'yo sa kapahamakan. Sabi po dito, no? Sa verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Amen! Ayan, mga kapatid, no? Hindi po tayo kinahihiya ng ating Panginoong Jesus bilang siya nga po yung firstborn, no? Panganay, yung lamb. So, mga kapatid, hindi po tayo ikahihiya ng Diyos. So, wag din po natin siyang ikahiya. Do not be ashamed na ipamalita mo yung kabutihan ng Diyos. Proud ka dapat sa Kanya. Sabi nga niya sa Kanyang salita, kung sino ang nagmamalaki, ipagmalaki ang Diyos sa Kanyang buhay. Kasi sa pagsasalita mo, pagte-testify mo sa Kanya, marami ang makakapakinig niyan at madadala mo din sa Kanya. Diba? Madadala din sa glory ng Diyos. Sabi nga po dito, no? Iisa ang source. Iisa ang pinanggalingan, kundi Diyos po. Lahat, no, yung mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Gumagawang banal at ginawang banal, lahat galing po sa Diyos. Iisa lang ang source natin, mga kapatid. At sabi nga po dito, no, na sinasabi, ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. Praise God! Dito po, mga kapatid, Panginoong Hesus ang sabi, aawitan niya yung ama ng mga himno. So, ganun din po tayo. Remember, sa Matthew chapter 26:30, the Lord's Supper, kumanta sila. Kasama po ang Panginoong Hesus, saka yung mga disciples niya, yung mga apostle, kumanta sila ng himno. Umaawit po sila. Katulad nga rin po yan, no? Sinabi din po sa Efeso, chapter 5, verse 19, at sa Psalms 95:1. Umawit ka, magpuri ka sa Panginoon. May the fruit of your lip is praise to the Lord. Yung mga lalabas yan sa bibig mo, hindi curse, hindi negativity, hindi death, hindi disease, hindi yung mga negativity, kundi life, kundi praise sa Panginoon. Worship sa Kanya. Yan po yan. Di mo mga anghel na nasa langit, mga kapatid, walang tigil sa worship, pagpe-praise sa Panginoon. So dapat tayo din po. Mga kapatid, napakapalad nga po natin, no, kaysa sa mga anghel. Mga anghel po, grabe, yung kanilang obedience, yung pag-surrender nila sa Panginoon. Grabe yung, alam mo yun? Yung pag-worship nila sa Panginoon. And yet tayo, na may Savior, na may salvation, na may redemption, pinagsasawalang bahala natin. Samantalang sila wala. Diba? Doon mo marirealize kung ano yung sinasayang mo, kapatid. Sabi nga po dito, no, verse 13, at muli, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya.
At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Sabi nga po no, sa natapik ni Sis Angel no, iningatan niya eh. Iningatan niya lahat. Inalagaan niya. Parang nga sa hulit-huli, tayo ay maisasama niya na buo, ligtas. Katulad niya, kawangis niya. Kasi yun yung mission niya eh. Mat-transform tayo sa wangis niya. Para nga po tayo, kung ano po yung puno, ganun din po yung bunga. Di ba mga kapatid? For God is holy, so we should be holy also. Ang gusto niya, ikaw ay mapabanal niya. Pero anong ginagawa ng tao? Di ba? Sasabihin pa, mapagbigay ang Diyos. Forgiving yan. Kaya okay lang magkakasala ko yun, mamaya maghingi akong tawad. Di ba? Anong ginagawa mo? Inaabuso mo. Grace is not licensed to sin. Ikaw ay anak. Ang ama, ang ating magulang, mahal tayo. Pero wag nating aabusuhin yung pagmamahal nila. Ba kailangan maging mabuting anak po tayo. Kasi yan ang kanyang wangis. Yan po ang wangis ng Diyos. Kabutihan, righteousness. I-transform niya nga po tayo sa righteousness of God. So be it. Embody it. Imitate God. Sabi nga po yan dito, no? Imitate Him. Imitate God. Na siya po yung dapat nating ginagaya. Hindi po yung ibang tao na nagtuturo. Idolatry at kapatid. Pagka yan ang sinusunod palagi. Tapos yan yung nakapokus ka na dyan. Dyan yan yung ginagaya mo. 'Di ba? Kasi pwede naman ang Diyos mismo magbigay sa'yo ng revelation. Doon kasi doon ka mas mag-grow. Kung hindi ka talaga umaasa sa iba. Tanging sa Diyos lang. Ikaw at siya. Yes, Christ-likeness. Doon madedevelop po yung yung relasyon natin sa Diyos. Kapag po inuuna po natin siya, naisik, 'di ba? Sa kanya po ang lahat, yung relasyon natin sa kanya ay nandoon mga kapatid sa pagkilala sa kanya, sa kanyang salita. Sister Lynn, Yes, nanay, sige po. kaya nga sinabing Christ-likeness eh. Doon tayo lahat kung ano ang gusto ng Panginoon na ihayag, doon tayo. Hindi tayo magre-rely sa tao na nagtuturo. Maging sa mga live na ibang live. Sa mga, kasi ako nag-i-scroll, marami akong mapapakinggan. Hindi tayo doon. Tayo ay sa revelation lang ng Holy Spirit na ihayag para sa atin sa katuruan ng banal na Espiritu. Hindi yung katuruan na nagre-rely tayo sa tao, sa makamundong turo. Di po ba? Iyon ang gustong ipaabot ng Panginoon para sa bawat isa na tayo'y sa Panginoon lang. Doon tayo. Kaya nga sinasabi na in every moment na gagawin natin, rely tayo sa Panginoon. Sasanggunin natin lahat sa Panginoon. Di po ba yun? Praise God. Praise God, nanay. Ayan po yan, no? Talagang mahal na mahal po tayo ng Diyos. Huwag po nating sayangin yung pagmamahal niya, no? Oo, yung salita Saka nga yung niya, biyaya niya. yung salita nga niya na ipakikilala tayo. Diba? Yes, nanay. Grabe ang Panginoon. Praise Talagang God. inaano niya, talagang pagmamahal niya sa atin. Na hindi niya tayo iiwan. Nagsakripisyo pa, namatay, lahat-lahat ginawa niya para sa atin. Tapos tayo, ibabaliwala lang. Nandun pa rin tayo sa makamundo. Nagpatuloy Yes, pa, nanay. patuloy pa rin nagkakasala, di ba? Nakaka-grave lang ng puso eh. Pag yung natapik natin yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. So praise God, nawa lahat ng nakikinig ay maisabuhay at pumasok sa puso kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Di po ba mga kapatid? Praise God, nanay. Nahawa na ako sa'yo. Sorry. Naiyak ako. Pero ano mga kapatid, no? Yun nga po yun mga kapatid, sabi nga po dito, no? Sa Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Yan po yung pinagsasaluhan natin dito sa kanyang kaharian, di po ba? Yung kagalakan sa puso.
Kahit wala ka niyang mga makamundong bagay na yan, priceless yung nasa iyo. Greater is He who is in you than who is in the world. Lagi mong tatandaan yung kapatid. Kaya hindi po dapat tayo mainggit sa kanila. Bagkus, pakitaan natin sila ng pagmamahal ng Diyos. Kasi po, pag naipakita mo ang pagmamahal ng Diyos, diba, through you, naramdaman nila, na-receive nila, dun po maglilid to repentance yan. Dun po, kasi ang tao, no, yung ibang tao po, no, gusto lang naman nila makaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kadalasan po kasi dyan, no, yung mga nag-i-ignore ng kanilang kaligtasan, yung mga atheist nga po, no, mga tinatawag na agnostics, atheist, na, ano sila meron silang karanasan na hindi maganda. 'Di ba? Pero, dahil nga lang po kasi dun sa karanasan nilang yun, kaya nga po yun yung ginamit ni Satan na hold, upang sabihin sa kanila na hindi totoo ang Diyos, ganito ganyan. Alam niyo po ba, mas napakahirap pong patunayan na hindi totoo ang Diyos. Mas mahirap eh. Mas mahirap na patunayan na hindi totoo ang Diyos kasi bakit? Tingnan mo yung sarili mo, kapatid. Ikaw ba ay makikreate basa-basa lang ng wala lang? Diba? Pag tiningnan mo yung sarili mo, alam mo na may gumawa sa'yo. Alam mo, kada inch niyan, kada vessel, kada vein niyan, DNA mo, lahat may nag-create. Kaya napakahirap po talaga na mas patunayan na walang Diyos eh. Kasi sa lahat ng ibabaling ng mata mo sa paligid, makikita mo na may Diyos eh. Kita mo yung bundok. Sino naglagay? Kita mo yung mga, diba, dagat. Sinong naggumawa nun? Lahat yan, in-engrave na yan sa'yo ng Panginoon. Nandito na yan sa loob mo. Na siya'y totoo na balang araw isisik mo siya. Diba? Kaso, sinusupress mo ng sinusupress eh. Yung tinig niya. Diba? Pagka may nagpipreach, gagawin mo, hindi, wala yan. Sasabihan mo palang masama. Diba? Babastusin mo pa. Ganun kasi ang mga tao eh, no? Takot sila na harapin ang katotohanan. Yan po yan. Kasi hindi pa nila handang bitawan yung mga desires nila dito sa mundo. Yun po yun. Kaya nga po, diba't yung tinatawag na scoffers. Sila po hindi pa nila handang bitawan ng lahat. Di pa sila handang bumalik ang Panginoon. Kaya nga pag sinabi mo na mag-repent na, babalik na, malapit nang bumalik ang Panginoon, sabi nila, wala yan, tagal nyo na sinasabi yan. Di ba ganyan sila? Kasi hindi pa nga po talaga nila kaya. So, yun po dapat yung overcome natin. Kailangan talaga nating ma-realize na wala, nakakapagod tong mundong to. Never ka masasatisfy ng mundong to. This life here is a living hell. Yun po talaga yan, mga kapatid. Kasi ano mo yan eh, di ba? Ikaw'y namumuhay sa kasalanan, unti-unti lumalakad. Ikaw na naglalakad mismo at papunta sa hell talaga. We are all hellbound. But because of the love of the Lord, through Lord Jesus Christ, tayo, di ba, mula sa, talagang kinuha niya tayo sa sa napipintong kapahamakan, kinuha niya tayo dyan sa apoy, tayo ngayon transfer niya dito sa kingdom of God. Napakabuti ng Panginoon. Huwag nating sayangin, kapatid. Napakasarap dito, 'di ba? Yung nabanggit ko nga po sa inyo, nagsasalo-salo po tayo dito sa kapayapaan, kagalakan, ng pagiging matuwid. Kailangan hungry ka, nasa yung beatitude, hunger and thirst for righteousness. Yan po yung mga anak niya. Yun po talaga yun, sabi nga po ng Panginoong Hesus mismo sa kanyang bibig, no? Sabi niya, my food is to do the will of God. Yan dapat yung natin. Diyan dapat tayo gutumi sa paggawa ng righteousness, sa paggawa ng will of God. Mga kapatid. Sabi nga po dito, no? Lahat po tayo, yan, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Yan po yan, Panginoong Hesus, no? Talagang pinagmamalaki nga po niya tayo. At yung nga po, marinig lamang natin sa kanya, no? Sa tinig niya na, well done, my good and faithful servant. Amen. Sinong gusto nun? Sinong gustong makarinig nun? Pagbalik ng Panginoon. Yun pa lamang po talagang reward na sa atin eh. Siya pa nga lang po talaga makita natin reward ni. Bonus na lang yung iba pa eh. Mga kapatid. Kaya no, yan sabi niya no, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa kanya. Narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Kasi pinagkatiwala yan sa kanya ng Ama. Diba? At talagang inalagaan niya tayo. Dito nga no, hanggang ngayon, nagtatrabaho siya. He is ruling in spiritual kingdom. Sa kanyang kingdom, mga kapatid. Lahat. Kaya po tayo may ganitong pananampalataya dahil po sa kanya. Diba mga kapatid? Useless to, in vain tong ginagawa natin kung hindi po dahil dun sa ginawa niya.
Sa finished work of the cross at sa kanyang resurrection, mga kapatid. Sabi po dito, no, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay diablo. So sabi po dito, no, sa verse 14, may babasahin ako sa inyo, mga kapatid. John chapter 6. John chapter 6. Verse 48 to 59. Ako ang tinapay ng buhay, yan sabi ng Panginoong Hesus. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Alam niyo po ba, foreshadowing talaga yung mana? Sa Old Testament, yung mana, nahulog mula sa langit. Yan ang Panginoong Hesus. Di ba? Mana, spiritual bread. Siya ang living bread natin eh. Tinapay. Kaya nga sabi niya dyan, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamamatay. Yan po yan, mga kapatid. Ako ang tinapay. Sabi ng Panginoong Hesus, ulitin natin, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Amen. Yan nga po yan, mga kapatid. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, kay nanampalataya sa Kanya, diba, nasa sayo. Siya, magdidwell, mga kapatid. Yung kanyang flesh and blood, yung dugo niya nandito na sa buong katawan mo. Tayo ay Kanya na. We belong to Him, mga kapatid. Sabi nga po dyan, no, kaya't ang mga Hudyong nagtalo-talo na sinasabi paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman. Kita niyo po yung mga yung mga makamundong tao. Tulad nga nito, ng mga Hudyo. Physical yung isip nila, no? Laging physical. Sabi nga po ng Panginoon, focus on the unseen, not on the seen. Literal na yung laman ng Panginoon, ng kanilang kakain. Hindi. Ibig sabihin nun, ito na po yung binabanggit natin. Siya po yan. Pag sinabing Panginoong Hesus, Word of God. Yan ang kinakain natin sa pang-araw-araw, spiritual bread. Na dati mana na nahulog sa langit, pero yung mga kumain nun, di ba, nangamatay. Kasi, kumbaga tao namamatay. Mga kumain nun, physical na pagkain, lahat tayo papunta sa kamatayan. Ngunit, yung kumain ng spiritual bread, hindi mamamatay. Mamatay man physical, pero nakaabang sa kanya yung walang hanggang buhay. Ibig sabihin, hindi natatapos sa physical. Na pagkamatay ang buhay mo, kapatid, kung ikay nasa Panginoong Hesus. Ikay bibigyan niya ng walang hanggang buhay. Kung bumalik nga siya, at ikay, di ba, namatay, talagang i-resurrect ka niya. From natural body na nabubulok, kanina nabanggit sa 1 Corinthians, i-raise ka niya na imperishable. Hindi na nabubulok, hindi na nasisira. Spiritual na. From natural to spiritual. Ay binanggit po kasi dito sa yung, saan yung natin? Yung diablo. Siya nga daw po yung may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay diablo. Yan po, mga kapatid, ay nung na-defeat na nga po ng Panginoon ng sin. Yun po yung sting ng death. Kasi useless po yung death Wala po siyang kamandag kung walang sin. Yun na nga po yung tinalo ng Panginoon. So, tinalo niya na rin po yan. Yung death at si Satan. Wala na po siyang kapangyarihan. Dinisarmahan na yan ng Panginoon. Kasi po, yung binabanggit po dito na, diba, yung iba po, ay nasabi dito, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So heto po pala yung ginagawa ng Panginoon. Tinatanggal niya yung fear of death ng mga tao. Kasi nga po, yan ang ginagawa ni Satan. Natakutin, bigyan ng fear of death ang mga tao para maalipin niya. Para ang mga tao, dahil nga takot silang mamatay, gumagawa sila ng paraan upang mapahaba ang kanilang buhay, magpayaman ng magpayaman, para ng mga kung ano-ano. Diba? Yan kasi may fear of death Yan ang hold ni Satan sa kanila. Kaya hanggang sila ay mamatay na sa mundong ito, hindi nila natanggap ang Panginoon. At yung shame and guilt na binibigay ni Satan sa mga tao, na kapag sila'y nagkakasala, kinukondemn niya. Sabi niya, di ka na mapapatawad ng Panginoon. Shame and guilt ang dala niya, di ba? Talagang death. Yan po yun. Yan yung kanyang kamandag. Yan yung kanyang hinuhold sa tao.
bigyan ng takot ang tao sa kamatayan. Subalit, ang good news mga kapatid, ang Panginoong Hesus, pagka nandito ka na sa kanyang otoridad at glory ang kanyang presensya, dito sa kanyang kaharian, mawawala na yung fear of death mo, mapupunta yung fear mo, kanino? Sa kanya. Fear of the Lord. Sa kanya lang dapat ang fear, hindi sa kahit ano pa man. The rest, wala yan. Napagtagumpayan na lahat na yan ng Panginoon. Wala ka ng fear of death kahit dati, di ba? Ako no, tinetestify ko dati may fear of death ako. Kaya, busy lang ako sa buhay ko kasi nga, gusto ko maganda na yung buhay namin bago ako mawala, ganito, ganyan. Di ba ganyan yung ginagawa ng tao? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi iyan ang tunay na buhay. Hindi dyan matatapos. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya yung fear of death mo na ngayon na kahit mawala ka, alam mo na may nakaabang sa yung eternal life. Yun ang totoong buhay eh. Yung buhay dito, shadow lang. Nandun yung totoong buhay. Napakaganda doon. Diba mga kapatid? Kaya nga habang inaantay natin ng Panginoon, ay dito i-influence natin itong image niya, itong kingdom of God, kingdom culture, kingdom mentality sa tao na mawala na din yung fear of death nila. Kasi yun yung hinuhold ni Satan eh, kaya naaalipin sila ng diablo eh. Hindi sila makalaya-laya. So yun po yun, freedom ang dala ng Panginoon mula dyan. Yes. Yung shame and guilt po ang nag-push sa akin to harm people and myself because it makes me think. Diba? Yan nga yun, kapatid. Yung comment mo na yan yung ginagawa ni Satan. Para matrap yung mga tao, para maalipin yung mga tao. Diyan sa mentality yan. Pero pagka nalaman mo na, diba, pagka nandito ka sa Panginoon, ipagpakumbaba mo ang iyong puso, ipatanggapin mo siya, magpasakop ka sa kanya, bigay mo yung buhay mo. Bibigyan ka niya eh. Ng peace. Diba? Ang dala ni Satan, condemnation, shame, guilt, lahat yan. Samantalang Panginoon, dala niya peace of mind, priceless. Eternal, yung joy, na kahit may problema ka, masaya ka eh. Diba? Yung hope, ayan yun, hope. Importante, pag may faith ka, may hope ka, kasi doon nang sisimula eh. Diba? Faith is the assurance of things you hope for. Hope is the positive expectation. So kapag nag-expect ka dahil nabasa mo sa kanyang salita, pinanghawakan mo yung pangako niya, may hope ka na, dun papasok yun. Diba? Dagdagan mo yung pananampalataya mo ng pasensya, patience. Yun po yan. Kasi kung ikay may pananampalataya pero wala kang patience, baliwala. Kasi hindi po yan instant eh. Tayo po ay... Brother Joe, meron ka bang sasabihin? Ay, sorry. No, kailangan may pasensya. Kasi hindi porket hiniling mo sa Diyos, nandyan na agad-agad. Kailangan may patience. Dagdagan mo ng patience yan. Sabi nga din po dito, no? So, napakalinaw na po mga kapatid, na ang kaaway nga po, lagi nga po yan, na gustong-gusto nga po tayo na magkaroon ng takot sa kamatayan para dun umikot yung buhay natin at hindi na natin makilala ng lubos ang Diyos. At mapunta dito sa kanyang kaharian at magkaroon nga po ng walang hanggang buhay sa huli. Diba mga kapatid? So sa 16 mga kapatid, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Tayo po yun, no, mga kapatid. Hindi daw po mga anghel, hindi niya yan ginawang pagsasakripisyo na yan para sa mga anghel. Kasi remember, mga kapatid, ang mga anghel, sa Jude chapter 1, basahin natin. Nasaan na yun? Hindi ko ata na ready. Ayun, ito pala. Jude chapter 1 verse 6, sabi doon at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, yung mga nag-rebellion po, yung hindi sumunod sa Diyos, sumaway, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Ibig sabihin, yung mga anghel po, wala silang salvation katulad natin, wala silang redemption. Talagang pag sumuway sila, kaparusahan nag-aantay. Kaya nga po si Satan, yung mga fallen angels na yan, convict na yan, sisintensyahan na lang. Meron na silang hatuli, na-judge na, talagang mag-aantay na lang sila nung sintensya nila. So hindi po tayo kailangang matakot sa kanila. Mga convict na po yan na sisintensyahan sa pagbabalik ng Panginoon. So sabi nga po dito, no, hindi po niya ginawa sa anghel, kundi sa atin po na magmamana ng kaligtasan na nabanggit nga po kanina doon sa last verse sa chapter 1.
na ginagabaan na sinusugo niya nga po yung mga anghel niya para matulungan po yung mga magmamana ng kaligtasan. Sabi po dito, no? Sa verse 17, kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari. Siya nga po yung ating high priest, no? Mediator sa Ama. Sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Ito nga po mga kapatid, no, nalaman natin, nung natapik natin yung Matthew 4, pwede nyo pong panoorin yun dito, no, dyan sa account, naka-upload na po yan yung Matthew 4, Temptation of Jesus. Tinempt po siya ni Satan, pero hindi po nagkasala ang Diyos. Para lamang po, nangyari po yun para matulungan nga po tayo, ipakita po sa atin kung paano po tayo magre-respond sa temptation. Kailangan po rooted tayo sa Word of God. Kasi Word of God yung ginamit ng kaaway, kabisado niyang scripture, so tayo dapat alam din natin. Ang scripture, alam din natin ng Word of God kasi yun yung ating i-respond sa Kanya. Sabi nga din po, no, submit to God, resist to devil, and he will flee. Siya'y aalis. Wala kasi siya, wala na siyang authority sa'yo, kapatid. Lagi mong sasabihin na wala ka ng autoridad sa akin. Ang autoridad na nakapasakop sa akin ay ang Panginoong Hesus. Diba? Walang magagawa yan sa'yo, kapatid. Kaya huwag kang matakot saan. Lumapit ka sa Panginoon, kapatid. At di ka pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan mo. No? Ginawa niya yon para nga po tayo ay masaklolohan niya. Yan po yan, sabi nga po niya sa kanyang salita, hindi po tayo hahayaan na matempt ng more than sa ating abilidad at magbibigay din po siya ng kanyang kapangyarihan at provision upang tayo maka-escape dun sa temptation na yun. Kasi alam po niya na hindi po tayo bilang new creation, bilang sons and daughters of God, heirs of His kingdom, hindi na po tayo aasa sa sarili nating kakayahan, understanding, or wisdom, bagkus aasa tayo sa Kanya, sa ating hari. Kaya nga po alam niya na mapagtatagumpayan natin kasi hindi tayo umasa sa sarili natin, umasa tayo sa Kanya. At dito nga po mga kapatid, no, yung bilang sa punong pari, mga kapatid, ano po ba yung responsibilidad na ginagawa ng high priest? Ang high priest po, sa Old Testament pa lamang si Aaron, mga kapatid, di ba nag-aalay siya handog sa Panginoon, parang nga po sa pangakasalanan, mga kapatid, pero ang Panginoong Hesus, mismong siya yung inalay niya yung sarili niya. Yung kanyang banal na dugo, para tayo ay malinis mabayaran ng ating mga kasalanan, malinis tayo at maligtas po tayo. Yan po yung ginawa niya at siya ay naging mediator, tagapamagitan sa Ama. Napakabuti ng Panginoon, no? Na doon sa tawag dito, doon sa kanang trono ng Panginoon, doon siya as mediator. Wala nga pong ibang daan, katotohanan at buhay. Tanging sa pamamagitan lang niya. Mga kapatid, papunta sa Ama. Yan po yan, mga kapatid, no? At doon na po natatapos ang ating topic. Baka meron po kayong gustong i-share. Open mic lang po.